Kumusta mga bata? Magandang araw! Excited na ba kayo sa gagawin nating pag-aaral? Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Ano ba ang inaasahan sa ating aralin ngayon? Ang inaasahan sa pagtatapos ng ating aralin ay malilinang sa inyo ang kasanayan sa iba't ibang gawaing maaaring makasama o makabuti sa inyong kalusugan. At inaasahan rin na nakikilala ninyo ang iba't ibang gawain o paraan na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan. At inaasahan din na malinang ang kakayahan sa wastong pangangalaga sa sarili. Para sa ating unang araw, alam kong gusto nang magsimula sa ating pag-aaral. Pero bago tayo magsimula, atin munang alamin kung ano ang inyong nalalaman sa ating magiging aralin. Sagutin muna natin ang ating paunang pagsubok. Ngayon, masdan natin ang mga larawan. Alin kaya sa mga larawang ito ang nagdudulot ng mabuti o masama sa isang batang tulad mo? Lagyan ng check ang larawan kung ito ay nakakabuti at X naman kung ito ay nakakasama. Ang larawan sa unang bilang ay batang naliligo. Ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa batang tulad mo? Lagyan ng check o X. Ang larawan sa ikalawang bilang ay batang kumakain ng lollipop. Ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa isang batang tulad mo? Lagyan mo na ng check o X ang larawan. Ang larawan naman sa ikatlong bilang ay batang kumakain ng sopas. Ito kaya ay nakakabuti o nakakasama sa isang batang tulad mo? Lagyan na ng check ang larawan o X. Ang larawan naman sa ikaapat na bilang ay batang kumakain ng itlog sa almusal. Ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa isang batang tulad mo? Lagyan na ng check ang larawan o X. At para naman sa ating huling bilang, ang bata ay kumakain ng tinapay at umiinom ng gatas sa oras ng recess. Ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa batang tulad mo? Lagyan na ng check o X ang larawan. Mahusay mga bata, natapos ninyong sagutan ang paunang pagsubok. Ngayon naman, dumako na tayo sa baliktanaw. Masdan ninyo ang mga larawan. Alin-alin kaya sa mga sumusunod na larawan ang ginagawa ninyo para maging maayos kayo sa inyong katawan? Bilugan ng titik ng tamang sagot. Ang larawan sa letrang A ay batang naliligo. Ang larawan naman sa letrang B ay batang hindi naglilinis ng kanyang sarili. Ang larawan naman sa letrang C ay batang natutulog. At ang larawan naman sa letrang D ay batang nagsisipilyo. At para naman sa letrang E, ang bata ay umuubo. Ang ating kalusugan ay nakakaapekto sa iba't ibang gawain sa araw-araw. Mahalaga na ito ay dapat nating mabantayan para sa magandang buhay. Halina't ating pakinggan ang sasabihin ng doktor sa ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang payo ni Doc. Ang ating katawan ay nangangailangan ng wastong pag-aalaga at masustansyang pagkain upang tayo ay lumaking malusog at ligtas sa anumang sakit. Ano-ano ang mga masustansyang pagkain? Ito ay mga pagkain na nagbibigay lakas, resistensya at bitamina sa iyong katawan. Ng kanin, gulay, prutas, karne, itlog at gatas. Ikaw ba ay kumakain ng gulay? Uminom din ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Panatilihin mo rin na malinis ang iyong katawan upang makaiwas sa sakit at sa kumakalat na virus na COVID-19, kaya sa bahay lamang kayo nag-aaral. Ugaliin mo rin na maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at malayo ng 1 metro kapag lumalabas sa karamihan ng tao. Ayan, napakinggan ninyo ang payo ng doktor sa ating kwento.
Lalakas at lulusog ang iyong katawan at makakaiwas ka sa mga sakit kung susundin mo ang payo ng doktor at ng iyong magulang. Ngayon naman, sagutin natin ang mga tanong tungkol sa ating kwentong napakinggan. Handa na ba kayo mga bata? Para sa ating unang tanong, sino ang nagpayo sa bata? Tama ang iyong sagot. Ang doktor ang nagpayo sa bata. Para naman sa ating ikalawang tanong, ano-ano ang mga pagkaing nabanggit sa ating kwento? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ang mga pagkain na nabanggit sa ating kwento ay kanin, gulay, prutas, karne, itlog, at gatas. At para naman sa ating ikatlong tanong, bakit kailangan natin ng bitamina sa ating katawan? Magaling mga bata, tama ang iyong sagot. Kailangan natin ng bitamina sa katawan upang maging malakas at malusog ang ating pangangatawan. Para naman sa ating ikaapat na tanong, paano tayo makakaiwas sa virus ng COVID-19? Mahusay mga bata, tama ang iyong sagot. Makakaiwas tayo sa virus na COVID-19 kung susundin natin ang payo ng doktor at ng ating mga magulang. At para naman sa ating ikalimang tanong, ano-ano ang dapat mong gawin upang maging malusog? Magaling mga bata, tama ang iyong sagot. Magiging malusog ang iyong katawan kung kakain kayo ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Magiging malusog rin ang inyong katawan kung umiinom kayo ng 6 hanggang 8 basong ng tubig araw-araw. At higit sa lahat, makakaiwas kayo sa coronavirus o COVID-19 kung pananatilihin ninyo na malinis ang inyong katawan. Tulad ng palaging paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at kung lumalabas sa karamihan ng tao, ay lumalayo ng 1 metro. Mahusay mga bata, nasagot ninyo ang mga tanong tungkol sa ating kwento. Ngayon naman, tayo nang dumako sa ating gawain 1. Ang ating panuto ay bilugan ang letra ng tamang sagot. Para sa ating unang tanong, ayon kay Doc, ano-ano ang mga masustansyang pagkain? A. Gulay at prutas. O B. Chichirya. Para naman sa ikalawa nating tanong, ano ang naidudulot na masustansyang pagkain sa lumalaking bata? Sa letrang A, nagkakasakit ang bata. O sa letrang B, lumalaking malusog ang bata. At para sa ikatlong tanong, bakit kailangan ng katawan ang masusustansyang pagkain? A. Upang maging masigla at malusog ang mga bata. O B. Upang maging matamlay ang mga bata. At para sa ating ikaapat na tanong, ilang baso ng tubig ang kailangan nating inumin? Sa letrang A, 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. At sa letrang B, 4 na baso ng tubig araw-araw. At panghuli, paano tayo makakaiwas sa coronavirus o kilala sa tawag na COVID-19? Sa letrang A, nagsusuot ng face mask. At sa letrang B, naglalaro sa labas ng bahay. Ayan, natapos ninyong sagutan ang gawain 1. Para naman sa ating ikatlong araw, sagutan naman natin ang gawain 2. Ang ating panuto ay kulayan ng larawan na nagpapakita ng gustong pangangalaga sa katawan. Ang ating unang larawan ay batang nagsisipilyo. Nagpapakita ba ito ng gustong pangangalaga sa katawan? Kulayan mo kung nagpapakita ito ng gustong pangangalaga sa katawan. Ang ikalawang larawan ay nagsusuot ng face mask. Nagpapakita ba ito ng gustong pangangalaga sa katawan? Kung oo, kulayan mo na ang larawan. At sa ikatlong larawan naman ay umiinom ng soft drinks. Nagpapakita ba ito ng gustong pangangalaga sa katawan? Sa ikaapat na larawan naman, ang bata ay nag-aayos ng kanyang sarili.
Nagpapakita ba ito ng wastong pangangalaga sa katawan? Kung oo, hulayan mo na ang larawan. At sa panghuling larawan naman, ang bata ay marungis at hindi naglilinis ng kanyang sarili. Nagpapakita ba ito ng wastong pangangalaga sa katawan? Mahusay mga bata! Nasagutan niyo na rin ang ating gawain 2. Ngayon naman, ano ang dapat ninyong tandaan upang kayo ay lumaking malusog, masigla at malayo sa sakit? Para maging isang batang malusog, tatandaan ko at gagawin ko araw-araw ang mga wastong pag-uugali sa pangangalaga sa sarili. Kakain ako ng gulay at prutas araw-araw. Maliligo ako araw-araw. Magsisipilyo ako ng aking ngipin 3 beses araw-araw. Maghuhugas ako lagi ng aking mga kamay. Matutulog ako ng tama sa oras. Iiwas ako sa mga matataong lugar. Para naman sa ika-4 na araw, halina't sagutan natin ang pag-alam sa natutuhan. Ang ating panuto ay itambal ang mga salita sa hanay A sa mga larawan sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Masdan natin ang mga larawan sa hanay B. Sa letrang A, ang bata ay nag-eehersisyo. Sa letrang B naman, ang bata ay naggugupit ng kuko. Sa letrang C, ang bata ay nagsisipilyo. Sa letrang D, ang bata ay nagsusuklay. At sa letrang E, ang bata ay naliligo. Halina, atin na sagutin ang unang bilang. Hanapin na ang larawan ng batang naggugupit ng kuko. Isulat na ang letra, sapat lang bago ang bilang. Sa ikalawang bilang ay nag-eehersisyo. Sa ikatlong bilang naman ay naliligo. At sa ika-4 na bilang naman ay nagsisipilyo. At panghuli ay nagsusuklay. Ayan mga bata, natutuwa naman ako at nasasagutan ninyo ang ating mga gawain. Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, ang ating panuto ay kulayan ng pula ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa katawan. Para sa unang larawan, ang bata ay naglalaba. Nagpapakita ba ito ng wastong pangangalaga sa katawan? Kung nagpapakita ito ng wastong pangangalaga sa katawan, kulayan mo na ng pula ang puso. Ang ikalawang larawan naman ay umiinom ng soft drinks. Ang ikatlong larawan naman ay batang nagsusuklay. Nagpapakita ba ito ng wastong pangangalaga sa katawan? Kung oo, kulayan mo na ng pula ang puso. Ang ika-4 na larawan naman ay batang marumi ang kamay. Nagpapakita ba ito ng gustong pangangalaga sa katawan? Kung oo, kulayan mo na ng pula ang puso. Kung hindi naman, huwag mo itong kulayan. Ang panghuling larawan ay ginugupit ang buhok. Nagpapakita ba ito ng gustong pangangalaga sa katawan? Kung oo, kulayan mo na ng pula ang puso. Binabati ko kayo mga bata. Tayo ay nasa ika-5 araw na ng ating aralin. Halina at atin ang sagutin ang pagninilay. Para sa ating panuto, iguhit mo ang iyong sarili habang ikaw ay kumakain ng masustansyang pagkain at kulayan mo ito. Bigyan diin ang maikling paliwanag. Mahusay mga bata! Natapos ninyo ang ating aralin. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, paalam!